Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Almira Dominguez, 19 na taong gulang, anak, binaliwala at hindi ginugusto, minamaliit at sinakripisyo para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Nanganganib na malugi ang kumpanya ng kanyang ama, kaya napilitan siyang magpakasal sa bilyonaryong si Dominic Martinez sa halip na sa kanyang spoiled brat na nakababatang kapatid na si Janet. Pinalitaw ng sarili niyang pamilya na siya'y mukhang pera, kaya tiniis ni Almira ang malamig na kawalang malasakit ni Dominic at ang kalupitan ng pamilya nito. Wasak at nag-iisa, sa wakas tumakas siya, iniwan ang bansa. Ang kanyang walang malasakit na pamilya at ang walang pag-ibig na kasal. Makalipas ang 7 taon, nagbalik si Almira bilang isang matagumpay na author na may kambal na anak sa sariling kayamanan. Handa siyang makipag-divorce kay Dominic at tuluyang tapusin ang masakit na kabanatang yon upang mapadali ang pagpirma ni Dominic. Pinalabas niya na ikakasal siya sa kaibigang matalik na si Lorenzo na isang binabae, samantalang si Dominic na ginugol ang mga taon sa paghanap sa kanya pagkatapos malaman ng katotohanan ay tumangging pakawalan siya at ayaw pirmahan ng divorce papers. Desidido siyang makuhang puso ng babaeng minsan niyang binaliwala kahit hindi na siya nito kailangan. Asawa pa rin kita, Almira. Hindi ka pupunta kahit saan, lalong-lalo na sa lalaking yon. Asawa mo? Mas marami na akong pera kaysa buong pamilya mo ngayon, Dominic. Hindi ko na kailangan ng pangalan mo o kahit ikaw pa. Tahimik ang buong silid aklatan ng mansyon ng mga Dominguez. Ngunit sa loob ng dibdib ni Almira parang may nagaganap na gera. 19 na taong gulang pa lamang siya, ngunit ang mga pasanin sa kanyang mga balikat ay tila pang isang matanda na. Sa labas ng pintuan, dinig na dinig niya ang boses ng kanyang ama na si Don Eduardo Dominguez, nakausap sa telepono ang kanilang tagapayo sa pananalapi. Kailangan natin maisara ang kasunduang to sa mga Martinez, o kung hindi, tuloy na tayong malulugi. Nanginginig na boses ng kanyang ama na may halong galit at desperasyon. Napapikit si Almira habang hawak ang paborito niyang kwaderno. Sa pamilyang Dominguez, ang turing sa kanya parang isang anino, isang anak na hindi kailanman ginusto, laging binabaliwala at ginagawang palakiputa sa tuwing nagkakaroon ng problema ang kanilang negosyo. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Janet ang siyang laging paborito, ang nag-iisang prinsesa na pinalaking spoiled brat at walang ibang ginawa kundi mamili ng mga mamahaling damit habang si Almira ay nakakulong sa pag-aaral at sa mga gawaing bahay. Ilang sandali pa bumukas ang pintuan at niluwa nito ang kanyang ama, kasunod ng kanyang ina na may malamig na tingin. Almira, alam mo na ang sitwasyon natin. Malamig na bungad ng kanyang ama nang walang ni katiting na emosyon sa mukha. Malapit nang tuluyan bumagsak ang negosyo natin. Ang tanging paraan para masalba to ay ang pagsasanib puwersa natin sa pamilya Martinez sa pamamagitan ng kasal. Tumayo si Almira, ang kanyang mga mata nagniningning sa pigil na luha. Bakit ako, Itay? Si Janet ang laging bida sa pamilyang to. Bakit kailangan ako ang ialing ninyo? Dahil si Janet ay nakatakda para sa mas mataas na lipunan, sabat ng kanyang ina nang may panghamak sa boses. Ikaw? Wala kang binigay sa pamilyang ito kundi kahihiyan dahil sa pagiging mahina mo. Magpasalamat ka't may nagkaka-interes pa sa'yo. Kahit pa si Dominic Martinez yon, ang bilyonaryong kilala sa pagiging malamig at walang pusong negosyante. Wala nang nagawa si Almira. Sa mundong ginagalawan niya ang kanyang tinig walang halaga. Pinilit siyang pumirma sa kasunduan habang ang kanyang pamilya gumawa pa ng pekeng kwento sa lipunan na siya raw nagpumilit na magpakasal kay Dominic dahil sa labis na pagkagusto sa yaman nito. Pinalabas nila na mukhang pera si Almira upang pagtakpa ng desperasyon ng sarili nilang angkan. Ilang araw ang lumipas, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng malamig at malawak na mansyon ng mga Martinez. Ang kanyang asawa, si Dominic Martinez, ay di man lang siya tinapunan ng tingin ng gabing yon. Umupo ito sa tapat ng mahabang mesa, ang mukha ay seryoso, madilim at balot ng kawalang malasakit.
Huwag kang umasa na magkakaroon tayo ng totoong relasyon. Malamig na wika ni Dominic habang umiinom ng alak. Pinakasalan kita ngayon dahil yon ang utos ng matatanda at dahil kailangan ko ng asawa sa paningin ng publiko. Para sa akin, isa ka lang estranghero sa bahay na to. Huwag na huwag kang maggugulo sa buhay ko. Tumango si Almira. Ang puso ay tuluyang nadurog. Sa loob ng mga susunod na buwan, tiniis niya malamig na pakikitungo ni Dominic at ang sunod-sunod na panglalait mula sa pamilya nito na naniniwalang siya ay isang oportunistang babae. Walang kumalinga sa kanya, walang nakinig sa kanyang iyak tuwing gabi. At sa gabing yon, habang tinitigan niya ang sarili sa salamin ng kanyang malamig na silid, gumawa si Almira na isang pangako sa sarili. Matatapos din ang pagdurusang to, darating ang araw, aalis ako rito at hindi na nila ako kailanman aapakan pa. Ang mansyon ng pamilya Martinez ay hindi tahanan para kay Almira. Isa itong napakagandang kulungan na may mga rehas na ginto. Sa labas, ang tingin ng libunan sa kanya ay ang pinakamaswerteng babae sa buong bansa. Ang simpleng dalagang nakabingwit sa isa sa pinakamakapangyarihan at pinakagwapong bilyonaryo sa industriya. Ngunit sa loob ng mga pader na yon, siya ay isang bilanggo ng kalungkutan at kawalang pag-asa. Araw-araw ang tanging kasama ni Almira ay ang kanyang tahimik na pagluha at ang malawak na silid na binigay sa kanya na malayo sa master's bedroom ni Dominic. Hindi sila kailanman nagtabi sa pagtulog. Sa katunayan, madalas ilang araw silang hindi nagkikita sa loob ng bahay dahil sa seryosong schedule ng lalaki sa kumpanya. At kung magtagpo man sila sa mahabang hapagkainan, ang tanging maririnig ay tunog ng kobyertos at ang napakabigat na katahimikan. Huwag kang pakasisiguro, Almira. Ang matulis at mapanghamak na wika ni Madam Beatrice, ang ina ni Dominic, habang minamataan ang bawat kilos ng dalaga isang umaga sa hardin. Alam ko ang motibo ng pamilya mo. Mga pulubi kayo na kumapit sa padalim para lang makabangon sa utang. Huwag mo sanang isiping kabilang ka sa pamilyang to. Yumuko lamang si Almira, pinipigilang tumulo ang mga luha. Naiintindihan ko po, ma'am, mahina niyang sagot. Mabuti naman at alam mong lugar mo. Pagpapatuloy ng biyanan niya bago to tinalikuran ng may pagdiriwal. Hindi lamang sa loob ng mansyon nagdurusa si Almira, pati sa labas ang mga mata ng publiko at media nakatutok sa kanya na may pang-aalipusta. Ayon sa mga balitang pinapakalat ng sarili niyang pamilya at pinalalabas ng mga taong inggit kay Dominic, si Almira raw ay isang desperadang babae na naglagay ng bitag para mapangasawang bilyonaryo. Wala siyang kakayahan ay pagtanggol ang sarili dahil pinagbawalan siya ni Dominic na makipag-usap sa mga mamamahayag upang di umano madamay ang pangalan ng kanilang kumpanya. Isang gabi, 10:00 nang lumipas nang marinig ni Almira ang pagbubukas ng pangunahing pinto. Si Dominic to, amoy alak, bakas sa mukha matinding pagod mula sa sunod-sunod na boardroom meetings. Lumabas si Almira sa kanyang silid upang mag-abot sana ng baso ng tubig na siya namang nakaugalian ng mga asawa. Ngunit sa kanyang kaso naging mitsa to na isa pang bangungod. Napatigil si Dominic sa paanan ng hagdan. Malamig, mapungay ang mga matang tumingin sa kanya. Sino nag-utos sa inyong maghintay dito? Tanong nito, mababa at may halong irita ang boses. Gusto ko lang sanang mag-abot ng tubig, Dominic. Baka mahilo ka dahil sa alak? May nahong paliwanag ni Almira. Ngumisi ng mapait si Dominic. Isang gising tumagos diretso sa puso ng dalaga. Tubig? O baka naghihintay ka ng ibang bagay? Huwag mo kong mabulag-bulag sa mga pasweet mong drama, Almira. Alam ko kung anong klase kang tao. Gusto mo lang masiguro na hawak mong yaman ko. Parang sinaksak ng libong karayom ang dibdib ni Almira sa mga salitang yon. Ang pagod at sakit umabot na sa suktulan. Sa halip na umiyak tulad ng dati, tinaas niya ang kanyang mukha at ang mga mata niya ay nagpakita ng kakaibang tapang na ngayon lamang nakita ni Dominic. Oo nga pala, malamig na wika ni Almira habang tinitigan ng diretsong asawa. Para sa iyo, isa akong oportunista. Sana lang dumating ang araw na maisip mo gaano kasakit ang ibato sa akin ng mga salitang yan nang di mo man lang talaga ako kilala. Pagkatapos noon, tumalikod siya at iniwan si Dominic na natigilan sa paanan ng hagdan. Sa unang pagkakataon, may naramdamang kakaibang kirot sa dibdib ang bilyonaryo. Isang babala na unti-unting nauubos ang pasensya at pagtitiis ng babaeng matagal niya nang binabaliwala.
Ilang buwan nang lumipas mula na ikasal si Almira, ngunit ang kanyang buhay sa mansyon ng mga Martinez ay nanatiling isang bangungot na walang katapusan. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang kanyang pag-iisa sa loob ng silid, kung saan tahimik niyang binubuhos ang kanyang mga hinagpis sa pamamagitan ng pagsusulat. Sa bawat pahina ng kanyang kwaderno, na ilalabas niya ang sakit ng pagiging hindi ginugusto at ang bigat ng pagiging sunod-sunuran. Ngunit hindi nagtatapos ang kalbaryo niya sa loob ng mansyon. Isang araw nagpasya si Almira na bisitahin ang kanyang pamilya. Isang desisyon na pinagsisihan niya agad pagtapak pa lamang niya sa kanilang lumang tahanan. Niluwa ng malaking pintuan ang kanyang nakababatang kapatid na si Janet na nakasuot ng mamahaling damit habang may hawak na imported na bag. Nakangisi ito nang salubungin siya, walang bakas ng paggalang o pagmamahal bilang kapatid. Aba, ang ating mahal na ginang, napansin mo palang bumalik dito? Pang-uyam na Janet habang pinagmamasdan si Almira mula ulo hanggang paa. Kala ko ba nagpapakasasa ka na sa yaman ni Dominic? Ba't parang namumutla ka pa rin at mukha kang miserable? Bago pa man makasagot si Almira, lumabas ang kanilang ama mula sa opisina. Sa halip na yakapin o kumustahin ang anak na isinakripisyo para mailigtas ang negosyo, ang unang tanong nito ay tungkol sa pera. Almira, natulungan mo na ba si Dominic maglabas ng pondo para sa bagong proyekto ng kumpanya natin? Seryosong tanong ni Don Eduardo nang walang pakialam sa nararamdaman ng anak. Huwag mong kalimutan na kung wala ang pamilyang to, isa ka lang walang kwentang ampon sa buhay na to. Utang mo sa amin ang posisyon mo ngayon? Nanlamig ang buong katawan ni Almira. Ampon? Ang salitang yon tumama sa kanyang dibdib na parang kidlat. Nanginig ang kanyang mga labi habang tinititigan ng taong tinatawag niyang ama. Anong sinabi mo? Mahina niyang tanong, halos hindi makahinga. Tumawa ng sarkastiko si Madam Elena, ang kanyang inainahan. Oo, Almira, hindi ka namin tunay na kadugo. Pinulot ka lang namin sa labas ng aming mansyon noon dahil akala namin may mapapala kami sa'yo. Kaya't huwag kang magbataas ngayon kay Dominic. Isa ka lamang kasangkapan para mabuhay ang pamilyang to. Ang mundong kinatatayuan ni Almira ay gumuho sa isang iglap. Ang sakit ng pagiging hindi ginugusto ay nadagdagan pa ng katotohanan na siya'y isang pulot-gapang lamang na ginamit at ibinenta sa isang bilyonaryo para sa sariling interes ng mga taong kinilala niyang pamilya. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Sa halip, ang sakit ay napalitan na isang napakatinding galit at pagkabigo. Tapos na kayo sa akin. Malamig at nanginginig na wika ni Almira habang nakatitig sa mga matang walang awa ng kanyang mga magulang. Binenta ninyo ako, nilait at tinapakan. Simula sa araw na to, patay na si Almira para sa pamilyang Dominguez. Wala na kayong makukuha sa akin kailanman. Mabilis siyang tumalikod at nagtatakbo palayo sa bahay na yon, habang ang boses ng kanyang kapatid at ama patuloy na sumisigaw ng mga pagbabanta. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang pag-asa na balang araw, mamahalin siya ng sarili niyang pamilya ay tuluyan ng namatay sa gabing yon. At ang tanging natira sa kanyang puso ay ang pagnanais na makawala sa lahat ng kadena ng kanyang nakaraan. Mag-aalas 10 ng gabi na makabalik si Almira sa mansyon ng mga Martinez. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga labi nanginginig pa rin sa tindi ng shock at galit mula sa natuklasan sa kanyang pamilya. Ang pagiging ampon, ang pagiging kasangkapan lamang at ang paulit-ulit na paninilang ay parang mga latay na nag-iwan ng malalalim na sugat sa kanyang murang kaluluwa. Pagpasok niya sa malaki at tahimik na bulwagan, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa aircon na nagpataas ng mga balahibo sa kanyang braso. Wala si Dominic sa ibaba, malamang nasa kanyang pribadong opisina o kaya naman natutulog na sa sarili nitong silid. Wala ring ibang tao kundi ang ilang kasambahay na tahimik na nagliligpit. Dumiretso si Almira sa kanyang silid. Doon, sa harap ng salamin, tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang dating mahina, iyakin at sunod-sunuran na 19 na taong gulang na dalaga, tila wala na. Ang natitira na lamang ay isang babaeng may malamig at blankong mga mata. Mga matang puno ng desisyon na wakasan ang bangungot na ito. Binuksan niya ang maliit na kahadiyero sa loob ng kanyang aparador. Doon nakatago ang kanyang passport, ang kontrata ng kasal at ang ilang maliliit na ipon na lihim niyang tinabi mula sa allowance na binibigay ng kumpanya para sa mga gastusin sa bahay.
Hindi niya ginalaw ang mga alahas o mamahaling regalo na ibinigay ng pamilya Martinez. Ayaw niyang magdala kahit isang sentimo na mag-uugnay sa kanya sa kanila pag alis niya. Habang nag-aayos siya ng simpleng damit sa isang maliit na bag, biglang bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Napaigtad si Almira, mabilis na lumingon. Si Dominic ito, nakatayo sa may pintuan, nagtatanggal ng korbata at nakatitig sa kanyang mga kunot noong pagtataka. Ang amoy ng alak bahagyang umalingaw sa hangin, ngunit malinaw ang mga mata nito. "Saan ka pupunta ng ganitong oras, Almira?" Malamig at seryosong tanong ni Dominic habang minamata ng bag na nakabukas sa ibabaw ng kama. Pinilit ni Almira ang patatagin ang kanyang boses. Huminga siya ng malalim bago tumingin ng diretso sa mga mata ng asawa. "Aalis na ako, Dominic. Tapos na ang palabas na ito. Malaya ka na." Kumunot ang noo ni Dominic at isang sarkastikong ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi. "Aalis? Sa tingin mo ba laro lamang to? Kala mo ba madaling lumabas sa mansyong to nang walang pahintulot ko? Baka nakakalimutan mo kung sinong nagmamay-ari ng pangalang dinadala mo ngayon." "Pangalan mo?" Tumawa ng mapait si Almira. Ang mga luhang kanina pa pumipigil ay tuluyan ng pumatak. Ngunit mabilis itong pinunasan gamit ang likod ng kanang kamay. "Kunin mo na ang pangalan mo. Sinusuka ko na lahat ng to. Hindi mo ako pag-aari, Dominic. Isa lang akong binili at ibinenta para sa negosyo ng pamilya ko. Na nalaman ko ngayong gabi hindi ko man lang pala tunay na pamilya." Natigilan si Dominic sa narinig. May kakaibang emosyon na dumaan sa mga mata nito, ngunit mabilis din tong napalitan ng pagkairita. "Anong pinagsasasabi mo dyan? Nagdadrama ka na naman para makuha ang atensyon ko?" "Atensyon mo?" Umiling si Almira habang sinasalpakan ng zipper ang kanyang bibig. "Hinding-hindi ko nagugustuhin na makuha ang atensyon ng isang taong tulad mo. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko, Dominic Martinez. Handa akong harapin ng korte. Handa ako na ibigay sa iyong divorce na gusto mo noon pa man, pero ngayon, aalis muna ako." Bago pa man makalapit si Dominic para pigilan siya, mabilis dumaba si Almira ng silid, bitbit ang kanyang bag. Tumakbo siya pababa ng hagdan habang tinatawag ni Dominic ang kanyang pangalan mula sa itaas. Isang boses na puno ng galit at pagtataka na ngayon binaliwala niya na ng buong buo. Sumakay siya sa unang taxi na nakaparada sa labas ng tarangkahan ng mansyon. Habang umaandar papalayo ang sasakyan, pinagmasdan ni Almira ang naglalakihang gate ng mga Martinez na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Sa gabing yon, sa gitna ng dilim at lamig ng hangin, pinangako ni Almira sa sarili na ang babaeng babalik balang araw ay hindi na ang ape at mahinang Almira na yumuyo ko sa lahat. Ang gabing yon ay nagsilbing hudyat ng tuluyang pagtatapos ng lumang buhay ni Almira Dominguez. Sakay ng isang pampasaherong eroplano patungong ibang bansa, nakatitig siya sa bintana habang pinapanood ang mga kumikislap na ilaw ng syudad na unti-unting lumiliit at naglalaho sa dilim. Walang kasama, walang kasiguraduhan sa tatahaking landas at ang tanging natitirang tipid na ipon sa kanyang bulsa ang sandigan. Subalit sa kabila ng pangamba, ang nangingibabaw sa kanyang dibdib ay ang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Ang paghinga ng hangin na hindi hinahawakan ng takot o ng pang-aalipusta ng iba. Nang lumapag ang eroplano sa isang abalang paliparan sa ibayong dagat, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin at ng pamilyar na ingay ng mga taong nagmamadali. Si Almira ay nag-isa, ngunit sa pagkakataong to ang pag-iisa ay hindi na simbolo ng kawalan kundi ng kapangyarihan. Nang lumapag ang eroplano sa isang abalang paliparan sa ibayong dagat, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin at ng pamilyar na ingay ng mga taong nagmamadali. Si Almira ay mag-isa, ngunit sa pagkakataong ito, ang pag-iisa ay hindi simbolo ng kawalan, ng takot o ng pang-aalipusta ng iba. Kawalan, kundi kapangyarihan. Sa unang ilang buwan, naging napakahirap ng kanyang buhay. Upang mabuhay at may taguyod ang sarili, kinailangan niyang magtrabaho sa isang maliit na kapihan sa araw habang nag-aaral at nagsusulat sa gabi. Ang mga kamay niyang sanay lamang sa mga gawaing bahay at panlalain ay namamantal sa pagod, ngunit hindi siya sumuko. Ang bawat salitang itinatala niya sa kanyang kwaderno ay naging daan upang mailabas ang lahat ng kirot, galit at bighati mula sa kanyang nakaraan.
ang kanyang mga karanasan sa pamilya Dominguez at ang malamig na pakikitungo ni Dominic ay naging parang inspirasyon upang makabuo ng isang kwento na puno ng emosyon at katatagan. Makalipas sa ilang buwan ng walang tulog na gabi at puspusang pagsusulat, pinasa niya ang kanyang unang manuskripto sa isang kilalang publishing house sa ilalim ng isang alias. Di nagtagal, isang milagro ang nangyari. Ang librong kanyang isinulat ay mabilis na kumalat, umani ng milyon-milyong mambabasa at umakyat sa tuktok ng mga bestseller list hindi lamang sa bansang kinaroroonan niya, kundi pati na rin sa buong mundo. Ang simpleng babae na dati tinatapakan at binabaliwala, unti-unting nakikilala bilang isang tanyag at ginagalang na may akda. Kasabay ng pag-usbong ng kanyang tagumpay sa panitikan at ang pagdating ng mga biniyaya sa kanyang buhay, ang pagsilang ng kanyang kambal na anak, sina Liam at Lily ay nagbigay kulay, sigla at bagong layunin sa kanyang mundo. Bagaman ang naging mahirap ang pagpapalaki sa kanilang nag-iisa, ang mga ngiti at yakap ng kanyang mga anak ang naging pinakamalakas na sandata ni Almira laban sa lahat ng pagsubok. Isang hapon, habang nakatayo sa balkonahe ng kanyang malawak at baragyang tahanan na pinaghirapan niya sa loob ng 7 taon. Pinagmasdan niya ang kanyang kambal na masayang naglalaro sa hardin, habang hawak niya ang pinakabagong kopya ng kanyang tagumpay na nobela. Napangiti siya ng mapait sa sarili, sabay bulong sa hangin. Tingnan mo ngayon ang itinaboy at binaliwala ninyo. Si Almira na inakala ninyo na walang mararating, ngayon nakatayo ng mag-isa, buo at ganap na malaya. Ngunit sa kabila ng tagumpay at yaman na nakamit niya, hindi niya alam na sa kabilang panig ng mundo, ang lalaking iniwan niya ng 7 taon na ang nakakaraan ay hindi rin kailanman tumigil sa paghahanap sa kanya. At ang kanilang muling pagtatagpo ay nakatakdang magpabagong muli sa takbo ng kanilang mga tadhana. Habang si Almira ay abala sa pagbuo ng kanyang bagong imperyo at pagpapalaki sa kanyang kambal sa ibang bansa, ang mundo naman ni Dominic Martinez ay lumubog sa isang napakalalim at walang hanggang kadiliman. 7 taon nang nakalipas mula nung gabing iwan siya ng kanyang asawa, ngunit ang imahe ng mga matang puno ng luha at galit ni Almira ay nanatiling sariwa sa kanyang alaala, isang multong nagpapahirap sa kanyang konsensya araw at gabi. Sa loob ng unang ilang buwan pagkatapos ng pag-alis ni Almira, inakala ni Dominic na babalik din to matapos ng ilang araw na pagtatampo. Ngunit lumipas ang mga linggo at buwan, wala ni anino ng dalaga ang nagpakita. Nang utusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin to, doon niya na natuklasan ang buong katotohanan na matagal nitong tinago. Isang makafile na folder ang nilatag sa ibabaw ng kanyang mesa sa opisina ng kanyang pribadong tagapag-imbestiga. Nilalaman nito ang mga dokumento at ebidensya na malamang panlilinlang ng pamilya Dominguez. Sir Dominic, panimula ng investigador na may halong pag-iingat sa boses. Ang pamilya Dominguez, sila ang nagtula kay Almira para pumirma sa kasunduan noon. Siya ay ampun lamang na pinulot nila sa lansangan at ginamit nila bilang pambayad sa kanilang mga utang. Maging ang mga paratang laban sa kanya noon na siya ay mukhang pera, pahawang kasinungalingan na gawa-gawa ng kanyang ama at ng kapatid niyang si Janet. Nanginig ang mga kamay ni Dominic habang binabasa ang bawat pahina. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Naalala niya lahat ng masasakit at mapang-alipustang salita na ibinato niya kay Almira noong mga panahong magkasama pa sila sa mansyon. Pinagbintangan niya itong oportunista, pinarusahan sa pamamagitan ng malamig na pakikitungo at hinayaan siyang apihin ang sarili niyang pamilya at ng kanyang ina. Hayop! Nanggigigil na bulong ni Dominic. Ang mga ugat sa kanyang leeg namutok sa tindi ng galit. Hindi sa galit kay Almira kundi sa sarili niya dahil sa katangahan at sa pamilya Dominguez na walang pusong nagtraidor sa babaeng minsan ay naging asawa niya. Agad kumilos si Dominic, ginamit ang kanyang kapangyarihan at bilyon-bilyong kayamanan. Hindi na siya nagdalawang isip pa, sunod-sunod na kasong kriminal at pinansyal ang isinampa niya laban kay Don Eduardo Dominguez. Ang kumpanya ng mga Dominguez na noong una ay isinalba niya, agad niyang binawi at tuluyang ibinagsak sa loob lamang ng ilang linggo. Ang marangyang buhay ng pamilyang nagmalupit kay Almira ay ginawa niyang abo. Sa Janet at ang magulang nito tuluyang nawalan ng malay, nabaon sa utang at namuhay sa kahihiyan. Isang makatarungang parusa para sa kanilang kasakiman.
Matapos pabagsakin ng mga kaaway ni Almira, binuhos ni Dominic lahat ng kanyang oras sa paghahanap sa totoong kinaroroonan ng kanyang asawa. Naglakbay siya sa iba't ibang bansa, umupa ng mga pinakamahusay na ahensya sa buong mundo at sinuyod ang bawat paliparan at hotel. Ngunit sa bawat pag-ikot niya parang bula na naglaho si Almira. Walang record ng kanyang pangalan, walang bakas kung saan ito nagpunta. Isang gabi habang nakatayo si Dominic sa malawak na bintana ng kanyang penthouse sa Maynila, hawak ang lumang kwaderno na naiwan ni Almira sa kanyang silid noon. Unti-unting pumatak ang isang luha mula sa kanyang mga mata. Ang kauna-unahang luha na pinakawala ng isang bilyonaryo na kilala sa katigasan ng dibdib. "Saan ka nagpunta, Almira?" Basag at puno ng pagsisising tanong niya sa dilim. "Patawarin mo ko. Binalik ko na ang katarungan para sa'yo. Handa na akong magbago. Bumalik ka lamang." Ngunit sa mga panahong yon, hindi alam ni Dominic na ang babaeng matagal niya nang hinahanap ay hindi nang mahinang dalaga noon. Si Almira ay ganap ng matagumpay. May sariling pangalan at higit sa lahat, may dalawang anghel na nagbibigay ng liwanag sa kanyang buhay. Mga patunay na kahit gaano kadilim ang sugat ng nakaraan, ang lakas ng isang inang natutong lumaban kailanman ay hindi matitinag ng kahit anong yaman o kapangyarihan. 7 taon ang lumipas na tila isang iglap sa mundong ginagalawan ng sikat at ginagalang na may akda na si A.D. Sterling. Ang pangalang ginamit ni Almira upang itago ang kanyang nakaraan habang nilulusong ang rurok ng tagumpay sa ibang bansa. Sa loob ng panahong yon, ang kanyang mga libro ay hindi lang basta nabasa kundi naging gabay at inspirasyon ng milyon-milyong tao. Ngunit gaano man katamis ang mga parangal, tagumpay at ang yaman na kanyang naimpok, may isang puwang sa kanyang puso ang nanatiling nakasara. Ang kabanata ng kanyang buhay sa Pilipinas na hindi kailanman tuluyang nabura ng panahon. Isang umaga, habang nakaupo si Almira sa kanyang marangyang opisina sa New York, kumatok ang kanyang tagapamahala at inabot ang isang opisyal na imbitasyon mula sa pinakamalaking ahensya ng panliligbag sa Asya. "Almira, may malaking alok sa atin mula sa Manila," wika ng kanyang manager na may ngiti sa labi. "Gusto nilang ikaw ang pangunahing panauhin sa pinakamalaking international book fair sa taong ito. Ang dami ng tagahanga mo roon ay umaabot na sa milyon. Panahon na para bumalik ka?" Napatulala si Almira sa papel na hawak. Ang Maynila, ang syudad na naglawal sa kanya ng pinakamasakit na alaala, ang mansyon ng mga Martinez, ang pagtataksil ng kanyang pamilya, at ang malamig na mukha ni Dominic. Sa loob ng 7 taon, pinangakuan niyang sarili na hindi na siya tatapak muli sa lupaing iyon. Ngunit nang sandaling yon, lumingon siya sa labas ng glass window kung saan masayang nagtatawanan ng kanyang kambal na sina Liam at Lily na nooy 7 taong gulang na. Si Liam na may seryosong mukha at matatalinong mata na labis nagpapakita ng katalinuhan ay nagbabasa ng libro sa ilalim ng puno, habang si Lily naman masayang tumatakbo habang nagkukwento sa kanilang yaya. "Tama ng pagtatago, Almira," bulong ng kanyang isip. "Hindi ka na ang mahinang 19 na taong gulang na dalaga noon. Isa ka ng ina, isang matagumpay na babae at may sariling lakas." Binalingan niya ang manager at may matatag ng ngiting tumango. "Tanggapin mo ang imbitasyon. Babalik tayo sa Pilipinas." Ilang linggo ang lumipas, lumapag ang pribadong eroplano na sinasakyan ni Almira at ng kanyang kambal sa Ninoy Aquino International Airport. Paglabas nila ng arrival area, sumulubong sa kanila ang mainit at pamilyar na simoy ng hangin sa Pilipinas. Si Almira nakasuot ng mamahaling puting blazer, itim na salaming pang-araw na nagtago sa kalahati ng kanyang mukha at may dalang aura ng isang reyna na walang tinatapak ngunit hindi rin kailanman pa-aapak. "Mommy, is this where you grew up?" tanong ni Liam habang tinitingnan ng paligid gamit ang kanyang mga matang mapanuri. "Yes, anak," sagot ni Almira habang hinahaplos ang buhok ng anak. "Dito nangyari ang maraming bagay sa buhay ko. Ang ilan ay masakit, pero ang iba naman ay nagturo sa akin kung paano maging matatag." Hindi lingid kay Almira na ang kanyang pagbabalik ay mag-iiwan ng ingay sa media. Ngunit ang hindi niya alam, ang balita ng pagdating ng tanyag na may akda mula sa ibang bansa ay agad ding nakarating sa isang tao na 7 taon nang naghihintay, naghahanap at nagdarasal para sa kanyang kalawang pagkakataon.
Sa sandaling madilim at tahimik ang silid sa tuktok ng Martinez Tower, hawak ni Dominic ang isang pahayagan kung saan nakalimbag ang mukha ng babaeng 7 taon na niyang napapanaginipan. Nanginginig ang mga daliri ng bilyonaryo habang tinititigan ang mga matang iyon, mga matang puno ng kapangyarihan at tagumpay, malayo sa Almira na iniwan niya ng gabing iyon. "Bumalik ka na," bulong ni Dominic sa sarili. Ang mga mata ay nagniningning sa halo-halong emosyon ng pag-asa, takot at labis na pananabik. "Sa pagkakataong to, Almira, hindi na kita hahayaang mawala pa sa akin." Ang pagdating ni Almira sa Maynila, sinalubong ng napakalaking atensyon mula sa media at libo-libong tagahanga na nagtitipon sa Grand Ballroom ng isang kilalang hotel para sa kanyang pinakahihintay na book signing event. Suot ng isang eleganteng pulang damit na lalong nagpalitaw ng kanyang angking ganda at otoridad. Kumikinang ang bawat hakbang ni Almira habang papasok siya sa bulwagan. Ang dating mahiyain at laging nakayukong dalaga ay ganap ng naglaho. Ang kaharap ngayon ng publiko ay isang reyna ng panitika na may tindig na nag-uutos ng paggalang at paghanga. Habang abala si Almira sa paglagda ng mga libro at pakikipagngiti sa kanyang mga tagahanga, ang mga mata ng tao sa paligid unti-unting lumihis patungo sa malaking pintuan ng bulwagan. Isang mabigat at malamig na presensya ang pumasok sa silid, isang presensyang nakapagpatahimik sa buong bulwagan sa loob lamang ng ilang segundo. Si Dominic Martinez. Suot ang kanyang mamahaling itim na suit, ang buhok ay maayos na nakasuklay at ang mukha ay seryoso, blanco. Naglalakad si Dominic papasok, ngunit sa likod ng malamig niyang mukha ay ang pusong kumabog ng napakabilis. 7 taon niyang pinangarap ang sandaling ito. 7 taon siyang nabuhay sa pagsisisi at ngayon nasa harapan niya na ang babaeng kailanman ay hindi niya nakalimutan, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Napansin ng mga tao ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Agad na nagbulungan ang mga mamamahayag at bisita. Hindi lingid sa kaalaman ng marami ang naging kasaysayan ng kasal ni Dominic at Almira noon, maging ang pagkawala ng huling 7 taon na ang nakakaraan. Napatigil si Almira sa pagpirma nang maramdaman ang pamilyar at matinding titig na nakatutok sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at doon nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang babaeng dumaban at nagtagumpay ng mag-isa at ang lalaking sinira ng sariling kakahabol sa multo ng kanyang mga pagkukulang. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Ang ingay ng paligid tila naglaho, napalitan ng makapal na katahimikan na punong-puno ng hindi masabing emosyon. Dahan-dahan naglakad si Dominic palapit sa mesa kung saan naroon si Almira. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng pagsamo. "Almira," mahina at basag ang boses na tawag ni Dominic nang tuluyan tong makalapit sa kinatatayuan ng dalaga. Ang dating mayabang na bilyonaryo tila nawala ng lakas sa harap ng mga matang nagtataglay ng malamig at kawalang malasakit. Huminga na malalim si Almira. Pinanatili niya ang kanyang kalmado at matatag na tindig, habang tinititigan ng diretso ang asawang matagal nang tumapos sa kanyang nakaraan. "Mr. Martinez," malamig na bati ni Almira. Ang tono ay formal at tila nagpapakita sa kaharap niya na isang hamak lamang na estranghero at hindi ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamatinding sugat sa buhay. "Kinagagalak ko kayong makita sa aking book launch. Umaasa kong nandito kayo bilang mambabasa at hindi para istorbohin ang tagumpay ng iba." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Dominic na parang malamig na tubig. Alam niya ang nararapat sa kanya. Ang bawat matulis na salitang ibinabato nito, ngunit masakit pa rin palang marinig na wala na ang dating Almira na nagmamahal at umaasa sa kanya noon. "Almira, alam kong huli na ang lahat para humingi ng tawad," panimula ni Dominic habang ang mga mata nito ay nanginginig sa luhang pinipigilan niyang pakawalan sa harap ng madla. 7 taon kitang hinanap. Pinagsisihan ko lahat ng ginawa ko sa'yo. Binago ko ang lahat, pinabagsak ko ang mga umapi sa'yo. Patawarin mo ko, bigyan mo ko ng pagkakataong itama ang mga pagkakamali ko. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Almira. Marahan niyang sinara ang hawak na panulat at tumayo mula sa silya. Mas mataas ang tingin kay Dominic. "Patawarin ka?" tanong ni Almira.
Ang boses ay sapat lamang upang marinig ng lalaki. Dominic, ang pagpapatawad ibinibigay sa mga taong nagkasala at nagbago, ngunit ang buhay na sinira mo, hindi na maibabalik ng simpleng patawad lamang. Matagal na akong nakaalis sa mundong gusto mong ikulong ako at ngayon, huli na ang lahat para sa iyong ikalawang pagkakataon. Pagkatapos sabihin ng mga salitang iyon, tumalikod si Almira at naglakad papalayo sa entablado. Iniwan si Dominic na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng bulwagan, habang ang mga mata ng publiko nakatingin sa kanyang pagkatalo. Ngunit sa kabila ng pagtataboy na ito, ay pinangako ni Dominic sa sarili na hindi siya susuko. Gagawin niyang lahat kahit ano pang mangyari upang patunayan na karapat-dapat siya sa babaeng minsan niyang sinayang. Ang sikat ng araw sa Maynila ay sumisisid sa mga matatayog na gusali. Nagiiwan ng kulay kahel at gintong liwanag sa kalangitan. Matapos ang naganap na tensyonado at emosyonal na book launch, nagpasya si Almirang dalhin ng kanyang kambal na sina Liam at Lily sa isang pribadong restaurant na malayo sa mata ng mga mamamahayag at mausisang publiko. Gusto niyang iwasan ng anumang gulo, lalo na't alam niyang si Dominic ay tiyak gagawin ng lahat para lang manghanapin siya. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Sa parehong restaurant kung saan sila kumakain, nagtataka taon na may mahalagang pulong din si Dominic, kasama ng mga kliyente sa kabilang bahagi ng silid kainan. Habang masayang nagtatawanan sina Liam at Lily habang kumakain ng paborito nilang panghimagas. Nagpaalam si Lily na pupunta muna sa banyo. Inutusan ni Almira ang isang pribadong gwardya na sumama sa bata upang matiyak ang kaligtasan nito. Paglabas ni Lily sa silid habang naglalakad sila sa tahimik na pasilyo patungo sa banyo, may narinig siyang pamilyar na boses mula sa pinto ng isang pribadong silid. Napatigil ang bata at lumingon. Doon nakita niya ang isang matipunong lalaki na nakasuot ng eleganteng suit, nakatalikod habang kausap sa telepono ang isang kasosyo sa negosyo. Hindi alam ni Lily kung bakit, ngunit may kakaibang pintig sa pusong naramdaman niya nang makita ang lalaki. Ang tindig nito, ang paraan ng paghawak sa telepono, maging ang hugis ng likod nito ay tila ba napakapamilyar sa kanyang murang isip. Na para bang nakita niya na ito sa kanyang mga panaginip o sa mga lumang litrato na lihim niyang tinititigan minsan sa laptop ng kanilang ina. Dahan-dahan lumapit si Lily. "Excuse me po," mahinang tawag ng bata. Napatigil si Dominic sa pagsasalita. Unti-unti siyang lumingon upang tingnan kung sino ang tumatawag. Nang bumaba ang kanyang paningin at tumama sa mukha ng batang babae, natigilan ang buong pagkatao ni Dominic. Parang bumagsak ang buong mundo sa kanyang paanan at tumigil sa pag-ikot ng hangin. Ang mukha ng bata, ang mga matang mapanuri ngunit may halong lambot, ang hugis ng ilong, ang labi ay walang halong pagkaalinlangan na refleksyon ng kanyang sarili noong siya ay bata pa. Ngunit may halo ring kagandahan ni Almira. Ang hininga ni Dominic ay nag-alsa at nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang telepono. "Bata?" Basag at nanginginig ang boses ni Dominic habang lumuluhod sa sahig upang magbantay ang kanilang mga mata. Ang malamig at makapangyarihang bilyonaryo parang nawala ng lakas sa simpleng presensya ng munting anghel sa kanyang harapan. "Anong pangalan mo?" "Iha," tumitig si Lily kay Dominic. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. "Lily po, Lily Sterling. At ikaw po, bakit po kayo umiiyak?" tanong ng bata, habang iniaabot ang isang maliit na kamay upang pahiran ng isang luhang kusang pumatak sa pisngi ni Dominic. Ang paghaplos na iyon ay parang kidlat na tumama sa dibdib ni Dominic. "Anak ko!" sigaw ng kanyang puso. 7 taon siyang naghanap. 7 taon siyang nagdusa at ngayon narito na ang bunga ng kanyang pagmamahal kay Almira. Isang anak na hindi niya kailanman nakita o nalaman na nabubuhay. Bago pa man makapagsalita si Dominic upang yakapin ang bata, narinig nila ang nagmamadaling yabag sa pasilyo. "Lily," ang nababalisang tawag ni Almira ang agad na sumunod ng mapansing na tagala ng anak. Napatigil si Almira sa paglakad nang makita kung sinong kasama ng kanyang anak. Ang kulay sa kanyang mukha agad na nawala, pinalitan ng matinding gulat at galit.
Doon nakaluhod si Dominic sa harap ni Lily habang ang mga mata nito nakatingin kay Almira. Puno ng luha, pagsamo at ang katotohanan na hindi na kailanman maitatago pa. Tumigil ang pag-ikot ng mundo sa paligid ni na Almira at Dominic sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng tahimik na pasilyo. Ang pagkabigla sa mukha ni Almira ay mabilis na napalitan ng pag-aalala. Agad niyang nilapitan si Lily at hinila ang bata papalayo sa tabi ng bilyonaryo. Saka ito mahigpit na niyakap at pinoprotektahan palikod. Lily, wag na wag kang lalapit sa estrangherong ito. May halong panginginig sa boses na wika ni Almira habang tinitigan ng masama si Dominic. Ang kanyang puso tumitibok ng napakabilis dahil sa takot na baka agawin sa kanya ang kambal. Ang tanging liwanag ng kanyang buhay sa mga nakaraang taon. Dahan-dahan, tumayo si Dominic mula sa pagkakaluhod. Ang kanyang mga matay na natiling nakatingin kay Almira. Ngunit ngayon may isang matinding emosyon ng gulat at pagsisisi at pagkamangha. Ang mga salita tila nabara sa kanyang lalamunan. Napansin niya ang pagkakahawig ng bata sa kanya, subalit hindi lamang si Lily ang nag-iisang anak. Kung may Lily, ibig sabihin may isa pang kalahati. Almira? Basag at nanginginig ang boses si Dominic. Kambal ba sila? May isa pa bang... Hindi niya na natapos ang kanyang sasabihin dahil sa bigat ng emosyon na sumasakal sa kanyang dibdib. Wala kang kinalaman dito, Dominic. Matigas na putol ni Almira habang mahigpit pa ring yakap ang nagtatakang si Lily. Huwag na huwag mong susubukang lumapit sa mga anak ko. Wala kang karapatan. 7 taon ko silang pinalaki na nag-iisa nang walang tulong o kahit anong sustento mula sa isang taong tulad mo na walang ginawa kundi tapakan ako noon. Sa sandaling yon, lumitaw sa kabilang dulo ng pasilyo ang isa pang bata. Si Liam na nagtataka kung bakit natagalan ng kanyang ina at kakambal. Na makita nitong tensyon sa pagitan ng tatlo, mabilis tong humarang sa harap ng kanyang ina, habang seryosong tinitigan si Dominic gamit ang mga matang kamukhang kamukha ng sa bilyonaryo. Sino ka? Bakit ka sinisigawan ng mommy ko? Tanong ng batang si Liam, matatag, walang bakas ng takot, na lalo pang nagpanambot sa puso ni Dominic. Nang makita ni Dominic ang mukha ni Liam, tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga pader. Ang lalaking kilala sa buong bansa bilang matigas, malamig at walang awang negosyante ay lumuhod muli sa semento. Di na napigilan ang pag-agos ng mga luha. Nalaman niya ngayon kung ano ang buong kapalit ng kanyang katangahan at kawalang malasakit noon. Iniwan niya ang isang babaeng buntis at sa loob lamang ng 7 taon, pinalaki nito ang kanilang mga anak sa hirap at tagumpay ng mag-isa. Na makita ni Dominic ang mukha ni Liam, tuluyang bumagsak ang kanyang mga pader. Ang lalaking kilala sa buong bansa bilang matigas, malamig at walang awang negosyante ay lumuhod muli sa semento. Di na napigilan ang pag-agos ng mga luha. Nalaman niya ngayon kung anong buong kapalit ng kanyang katangahan at kawalang malasakit noon. Iniwan niya ang isang babaeng buntis at sa loob ng 7 taon, pinalaki nito ang kanilang mga anak sa hirap at tagumpay ng mag-isa. Anak, umiiyak na bulong ni Dominic habang nakaabot ang mga kamay kay Liam. Ngunit mabilis umatras ang bata papalapit kay Almira. Huwag mong subukang saktan o lapitan ang mga anak ko, Dominic. Huling babala ni Almira bago niya hinawakan ang mga kamay ni Liam at Lily at mabilis na naglakad papalayo. Tinalikuran ng lalaki ngayon durog na durog sa pagsisisi. Naiwang nakaluhod sa sahig si Dominic, nakatitig sa kawalan habang ang mga luha patuloy na pumapatak sa kanyang mga pisngi. Sa gabing yon, napatunayan niya ang tunay na kaparusahan ng isang taong nagkasala ay hindi pagkawala ng yaman kundi ang pagkatanto ng pamilyang pinakamamahal niya kailanman ay di na madaling maibabalik sa pamamagitan lamang ng luha at pagsamo. Ang tahimik na gabi sa Marangyang tinutuluyan ni Almira, nabalot ng mabigat na hangin pagkatapos ng hindi inaasahang pagtatagpo sa restaurant. Habang mahimbing na natutulog ang kambal na sina Liam at Lily sa kabilang kwarto, si Almira naman nag-iisa sa balkonahe. Hawak ang isang tasa ng kape habang nakatingin sa mga kumikislap na ilaw ng Maynila. Ang kanyang dibdib ay nag-uumapaw sa halo-halong emosyon, takot, galit at pagkabahala.
Alam ni Almira na hindi titigil si Dominic ngayon pa nalaman nitong meron silang mga anak. Ang pagtuklas ng bilyonaryo sa kambal ay isang malaking banta sa payapang mundong binuo niya sa loob ng 7 taon sa ibayong dagat. Ngunit sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib, ang nangingibabaw ay ang matinding pagkaina. Hinding-hindi ko nahahayaang mangyari to, bulong ni Almira sa sarili habang mariing hinahawakan ang gilid ng balkonahe. 7 taon akong naghirap para maitaguyod sila na nag-iisa. Kung akala ni Dominic na madali lang nilang makukuha dahil lamang sa yaman at apelyido niya, nagkakamali siya. Kinabukasan, maaga pa lamang, nakatanggap na si Almira ng isang opisyal na dokumento mula sa kilalang law firm sa bansa. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang mga papeles na naglalaman ng kahilingan ni Dominic para sa joint custody ng kambal. Kasabay ng formal na pagsasampa ng petisyon upang pigilan ang anumang hakbang pag-alis nila pabalik sa ibang bansa. Nanlamig ang mga kamay ni Almira. Dahil sa galit, agad niyang tinawagan ng pinagkakatiwalaang abogado. Attorney Santos, kailangan nating kumilos kaagad. Hindi ko hahayaan na mapunta sa kanya ang mga bata. Handa akong lumaban sa korte kahit kanino ba. Huwag kang mag-alala, Almira. Kalmadong tugon ng abogado sa kabilang linya. Bilang ina na nagpalaki sa kanila na nag-iisa at walang anumang suporta mula sa kanya sa loob ng 7 taon. Sa loob ng malawak at marangyang opisina sa Martinez Tower, abala rin si Dominic sa pagpupulong sa kanyang mga legal team. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang layunin ay hindi upang abihin o idepensa ang sarili, kung hindi upang patunayan na karapat-dapat siyang maging ama at asawa. Gawin ninyo lahat ng legal na paraan. Ngunit tandaan nyo, ayokong masaktan o matakot ang mga bata, lalong-lalo na si Almira. Mariing utos ni Dominic sa kanyang mga abogado. Ang mga mata bakas ang matinding determinasyon. Gusto ko lamang na magkaroon ng pagkakataon na mapatunayan sa kanila na nagbago na ako. Handa ko ibigay lahat ng meron ako para lang mapatawad at tanggapin muli ng pamilyang ito. Gayunpaman, alam ni Dominic na hindi magiging madali ang laban. Ang pagbabalik ni Almira hindi na tulad ng dati na madaling pasunurin. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay matatag, matagumpay, handang ipagtanggol ang kanyang mga anak hanggang sa huling hininga. Ang yugtong ito ang magiging simula ng isang matinding digmaan ng mga puso at batas kung saan ang tanging nakataya ay ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Ilang araw ang lumipas mula ng sumiklabang tensyon sa pagitan ng agsawang Martinez at sa korte sa mga legal na dokumento. Sa kabila ng mga payo ng kanyang abogado na maaari niyang gamitin ang kanyang yaman at impluwensya upang madaling makuha ang gusto, nanatili sa desisyon ni Dominic na hindi niya gagamitin ang dahas o pamimilit laban kay Almira. Nais niyang makuha ang loob ng mga bata at ng kanilang ina sa tamang paraan, kahit gaano pa ito katagal o kahirap. Isang hapon, habang naglalakad ang mag-ina sa isang eksklusibong parke sa Bonifacio Global City para sa pamamasyal ni Liam at Lily, napansin ni ang isang pamilya na itim na sasakyan na nakaparada sa hindi kalayuan. Bumaba si Dominic mula rito, ngunit sa halip na suungin sila ng may dalang banta o pagpapakita ng kapangyarihan, dahan-dahan siyang lumapit na may suot na simpleng puting polo at slacks. Walang kasamang mga bodyguard at tayong isang marahang ngiti sa kanyang mga labi. Nang makita siya ni Liam at Lily, agad na humawak si Lily sa kamay ni Almira, habang si Liam bahagyang humarang sa unahan ng kanyang ina, gaya ng nakagawian nitong pagtatanggol. "Mommy, siya ulit yun," mahinang bulong ni Lily habang nakatingin sa lalaking unti-unting lumalapit sa kanila. Huminto si Dominic ilang metro ang layo upang hindi sila takutin. Tiningnan niya si Almira ng may pagluhod ng respeto sa kanyang mga mata bago'y binaling ang tingin sa dalawang bata. "Almira, Liam, Lily," pabulong na bati ni Dominic. Ang boses ay kalmado at puno ng sinseridad. "Alam ko, galit kayo sa akin at karapatan niyo yon. Hindi ako nandito para manggulo o ipilit ang sarili ko sa inyo ngayon. Gusto ko lamang bigyan ninyo ako ng kahit kaunting pagkakataon na makasama kayo ngayong hapon, kahit sa maikling sandali lang.
Tiningnan ni Almira si Dominic ng may pag-aalinlangan. Nakita niya ang pagod at pagsisisi sa mukha ng lalaki. Ang dating mayabang at malamig na milyonaryo tila unti-unting hinuhubog ng tadhana upang maging isang mapagpakumbabang ama. Wala kaming panahon para sa mga palabas mo, Dominic. Malamig na sagot ni Almira. Mahigpit pa ring hawak ang kamay ng kambal. Kung tungkol to sa kustudiya, magkita na lamang tayo sa korte. Hindi to tungkol sa kaso. Amira? Mabilis sa tugon ni Dominic habang lumuluhod to ng bahagya upang magpantay ang paningin kina Liam at Lily. Napatingin ang mga bata sa kanilang ama, naguguluhan sa mga emosyong nakikita nila. Gusto ko lang sanang regaluhan ng sorbete sa mga anak ko. Kung papayagan mo kami, kahit ilang minuto lang, Almira. Gusto ko lang makilala sila at gusto kong makilala nila ako bilang ama, hindi bilang isang estranghero sa korte. Natahimik si Almira. Ang mga mata ni Liam at Lily ay lumapit sa kanilang ina, nagtatanong kung ano nga ba ang dapat nilang gawin. Sa huli, naramdaman ni Almira na gaano man katindi ang galit niya sa nakaraan. Hindi niya maaaring ipagkait sa mga bata ang karapatang makilala ang kanilang ama, lalo na ngayong nakikita niya na handa tong magbago para sa kanila. Dahan-dahan tumango si Almira, isang senyales na nagbukas na ang unang pinto ng pagbabago sa pagitan ng kanilang silang pamilya. Ang maliit na sorbetesan sa loob ng tahimik at eksklusibong parke ay napuno ng kakaibang katahimikan sa pagitan ng apat na tao. Sa isang sulok na mesa, magkatabi sina Liam at Lily habang kumakain ng paborito nilang tsokolate at banayad na sorbetes, habang si Dominic naman nakaupo sa tapat nila. Tahimik na pinapanood bawat galaw ng mga bata na parabang sinusubukan na habulin ang 7 taong nawala sa kanila. Si Almira naman nakaupo ilang pulgada ang layo. Nananatiling alerto at may malamig na tindig, handang mamagitan kung sakali na may masabi o magawa si Dominic na ikagagalit ng mga bata o ng kanyang sarili. Masarap ba mga anak? Mahinang tanong ni Dominic. Ang boses ay puno ng pag-iingat at lambing na hindi kailanman narinig noon mula sa kanya. Tumango si Lily, ang mga matang singlinaw ng salamin nakatingin sa mukha ng ama. Opo, Mr. Dominic. Daddy? Nagtatakang sambit ng bata. Sabay baling ng tingin kay Almira na parang humihingi ng pahintulot. Pwede ba namin siyang tawaging Daddy, Mommy? Ang tanong na iyon ay tumusok sa puso ni Almira. Gusto sana niyang tumanggi, ngunit nang makita ang pag-asa sa mata ni Lily at ang sabik na mukha ni Dominic, naramdaman niyang bigat ng pagiging ina. Hindi niya nais na maging hadlang sa kaligayahan ng kanyang mga anak. Dahan-dahan siyang tumango. Isang simpleng pagpayag na nagpasiklab na matinding tuwa at pasasalamat sa mga mata ng milyonaryo. Salamat, Almira, pabulong na wika ni Dominic habang ang mga mata nito ay namumugto sa luha ng kaligayahan. Habang abala ang kambal sa pagkain, inilipat ni Dominic ang kanyang tingin kay Almira. Alam niya na ang simpleng sorbetes na ito ay hindi pa sapat upang burahin ang mga taon ng sugat at luha, ngunit ito ang simula. Almira, alam ko na ang mga salitang patawad ay napakaliit na bayad para sa lahat ng sakit na dinanas mo. Panimula ni Dominic nang marinig nilang nag-uusap ang kambal tungkol sa kanilang laruan. Hindi ko na maibabalik ang mga panahong lumipas nang mag-isa kang naghirap sa ibang bansa. Ngunit pinapangako ko sa iyo at sa mga bata, hindi na mauulit kailanman ang nakaraan. Handa akong maghintay hanggang sa muli mong buksan ang iyong puso kahit gaano pa katagal. Tinitigan ni Almira si Dominic nang may seryosong mukha. Hindi ko pa nakakalimutan ang lahat, Dominic. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi naginom ng ganun lang kadali dahil sa isang tasa ng sorbetes o sa mga pangako mo ngayon. Ngunit nakita ko ngayon na handa kang magbago para sa mga bata. Yun lamang ang mahalaga sa akin ngayon, ang kapahamakan ni Liam at Lily. Sa gabing yon, kahit na natili pa rin ang distansya at mga alalahanin sa pagitan ng kanilang dalawa, isang malaking hakbang ang naganap. Ang matigas na pader na itinayo ni Almira sa loob ng 7 taon, nagsimulang magkaroon ng maliit na bitak. Hindi dahil sa kapangyarihan o yaman ni Dominic, kung hindi dahil sa sinseridad na isang amang natutong magmahal at magsisi.
Ilang linggo na ang lumipas mula nang maganap ang muling pagkikita ni na Dominic at ng kambal sa parke. Unti-unti nang nagiging bahagi ng araw-araw na buhay ni na Liam at Lily si Dominic. Madalas tong dumalaw dalang iba't ibang pasalubong, laro at mga kwento na nagpapangiti sa mga bata. Bagamat nananatili pa rin ang maingat at malamig na pakikitungo ni Almira, hindi niya na maitago ang katotohanan na unti-unting natutunaw ang galit sa kanyang dibdib dahil sa makikitang dedikasyon ng kanilang ama sa kanilang mga anak. Ngunit ang kapayapang ito, sadyang may mga taong gustong sirain. Isang hapon habang si Almira ay nag-aayos ng kanyang mga dokumento sa kanyang opisina sa hotel para sa kanyang susunod na international book tour, biglang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Janet, ang kanyang nakababatang stepsister na kilala sa pagiging spoiled, mapang-api at laging inggit sa bawat tagumpay ni Almira noon pa man. Suot ang mamahaling damit at may dalang mukhang punong-puno ng galit at pagmamalaki, hinarap nito si Almira. Wow! Look at you now, Almira. Sarkastikong bungad na Janet habang nakataas ang kilay, habang pinagmamasdan ng marangyang opisina. Ang dating basahan sa bahay namin, reyna na ngayon ng buong mundo ng panitikan. Akala mo kung sino ka na dahil iniwan mo kami noon? Hindi natinag si Almira. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa swivel chair. Pinanatili ang kanyang kalmado at matatag na tindig at malamig na tiningnan ng stepsister. Kung nandito ka lang para magkalat ng mga basura sa opisina ko, Janet, pwede ka nang umalis bago ko patawagin ng security para itapon ka sa labas. Namula si Janet sa hiya at galit dahil sa pangbabaliwala sa kanya. Lumapit to ng mabilis sa mesa ni Almira habang nanginginig ang mga daliri sa gigil. Huwag mo kong masita-sita ng ganyan, Almira. Dahil sa'yo, bumagsak ang pamilya namin. Pinabayaan mo kaming maghirap habang ikaw namumuhay ng masaya sa ibang bansa at ngayon naririnig ko pang kinukuha mo ulit si Dominic. Ang kapal ng mukha mo. Si Dominic ay para sa akin noon pa man. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Almira. Kitang-kita niya ang desperasyon sa mga mata ng babaeng nagpahirap sa kanyang kabataan. Para sa'yo? Ulit ni Almira, ang boses may halong matinding otoridad. Janet, gising sa bangungot mo. Kailanman hindi naging sa'yo si Dominic. Ginagamit mo lang ang pamilya natin para pilitin siyang ikasal sa akin noon. At ngayon na nakikita mong nagbago na siya, tinahanap ako. Natatakot ka dahil mawawala lahat ng kayamanan at kapangyarihang inaasahan mong mapapasayo mula sa mga Martinez? Hayop ka! Sagaw ni Janet, sabay akmang sasampalin si Almira. Ngunit bago pa dumapo ang kamay ni Janet sa pisngi ni Almira, isang mabilis na kamay ang umawak sa pulso nito nang mahigpit na nagpangiwi sa kanya sa sakit. Paglingon ni Janet ng laki ang kanyang mga mata sa takot. Si Dominic, kanina pa pala to nakatayo sa may pintuan, nakikinig sa buong usapan at ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit at matinding poot habang tinititigan ng babaeng naging bahagi ng mga taong umabi kay Almira noon. Subukan mo lang saktan ng asawa ko, Janet, at sisiguraduhin ko sa kulungan na matatapos ang buong buhay mo. Malamig at may diin na babala ni Dominic. Ang boses nagdadala ng sindak na nagpataranta kay Janet. Ang higpit sa pulso ni Janet ay unti-unting pinakawala ni Dominic, ngunit ang tingin nito'y nanatiling matalim at puno ng babala. Ang takot na sumakop sa mukha ng stepsister hindi na maitago. Alam niyang sa sandaling ito ay ang proteksyon at impluwensyang inaasahan niya mula sa mga pangalan ng Martinez ang tuluyan ng naglaho para sa kanya. Lumabas ka, malamig at may otoridad na utos ni Dominic. At wag mong susubukan na pakan ng lugar na ito o lumapit pa kailanman kay Almira at sa aking pamilya. Kung hindi, hindi ko palalagpasin ang ginawa ninyong pamilya sa kanya noon. Nanginginig ang mga labi ni Janet habang umaatras papalayo. Walang nagawa ang mapagmataas na babae kundi magmadaling lumabas sa opisina, bitbit ang hiya at pagkatalo. Nang sumara ang pinto, nabalot ng katahimikan ang malawak na silid. Dahan-dahang lumingon si Dominic kay Almira. Ang mukha ng bilyonaryo na kanina'y nag-aapoy sa galit, biglang lumambot ng masaksihan ng kalmado at matatag na mukha ng babaeng pinakamamahal niya. Lumapit si Dominic, ngunit nanatili siyang may distansya. Binibigyan ng puwang si Almira. Ayos ka lang ba, Almira? Mahina at nag-aalalang tanong nito.
Pasensya na kung hinayaan kong makapasok ang mga taong yun sa buhay mo noon nang di kita na ipagtanggol. Ngunit pinapangako ko sa iyo hindi na mauulit yon. Tinitigan ni Almira si Dominic. Nakita niyang katapatan sa mga mata nito, ang pagsisising matagal nang nagpabago sa lalaki at ang wagas na pagmamahal na ngayon lamang niya nakita ng buo. Dahan-dahan nawala ang huling hibla ng galit at pagdududa sa kanyang dibdib. 7 taon siyang naghintay ng hustisya at kapayapaan at ngayon nahanap niya na ito, hindi sa paghihigante kundi sa pagpapatawad at pagtanggap. Salamat, Dominic, mahinang sagot ni Almira habang ang isang marahang ngiti sumilip sa kanyang mga labi. Matagal ko nang pinalaya ang galit sa puso ko. Ang mahalaga ngayon ay ang kinabukasan ni Liam at Lily. Ngumiti si Dominic, isang ngiti ng tunay na kaligayahan na matagal ding nawala sa kanyang buhay. Lumuhod siya sa harap ni Almira, kinuha ang mga kamay nito at dahan-dahan sinuot muli ang singsing na matagal nang nawala sa kanilang kasaysayan. Isang tanda ng kanilang bagong simula. Almira Dominguez, sa harap ng mga anak natin at ng buong mundo, pinapangako ko ng natitirang taon ng buhay ko, iaalay ko sa pagpapatunay na karapat-dapat ako sa iyong pagmamahal. Papayag ka bang simulan nating muli ang ating kwento, hindi na bilang mag-asawang pinilit ng tadhana, kundi bilang pamilyang pinagbuklod ng wagas na pag-ibig? Tumulo ang masayang luha sa mga mata ni Almira habang hinawakan ng mahigpit ang mukha ni Dominic. Oo, Dominic, magsimula na tayong muli. Sa paglubog ng araw sa kalangitan ng Maynila, ang mahabang gabi ng luha at pag-iisa tuluyan ng nagtapos. Ang kwento ng kanilang buhay ay hindi na tungkol sa nakaraan na sinira ng kasinungalingan, kundi isang magandang nobela ng pag-ibig, pamilya at pangalawang pagkakataon na hindi na kailanman matatapos. Ilang buwan na lumipas matapos ng mga pagsubok, ang tahimik na hardin sa tabi ng baybayin ng Batangas ay napuno ng puting mga bulaklak, pinong ilaw at matatamis ng ngiti. Ang dating malamig at magulong simula ng kanilang relasyon ay isa na lamang alaala ng nakaraan. Ngayon, ang hardin na ito ay saksi sa isang muling pagsasama na puno ng pag-asa, pagmamahal at katapatan. Ang mga sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at gintong kulay sa kalangitan. Nagsimulang tumugtog ang isang malambot na piyesa ng biolin habang ang mga panauhin, mga malalapit na kaibigan, kasamahan sa industriya ng panitikan at ilang piling kamag-anak na tunay na nagmamahal ay tumahimik at tumingin sa dulo ng aisle. Si Liam at Lily, suot ng eleganteng puting kasuotan ang nauna sa paglalakad. Si Lily ay masayang nagpapasabog ng mga talulot ng rosa sa daanan, habang si Liam naman may dalang maliit na unan na kinalalagyan ng mga bagong singsing. Ang mukha may bakas ng labis na kasiyahan dahil sa wakas buo na ang kanilang pamilya. Kasunod nilang naglakad si Almira, suot ang isang napakagandang trahe de boda na gawa sa pinong lace at may mga detalyeng kumikinang sa sinag ng araw. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa labis na kaligayahan. Ang reyna ng panitikan mukhang isang tunay na prinsesa, walang bakas ng lungkot o takot sa kanyang mga mata, tanging pangako ng isang maligayang bukas. Sa kabilang dulo, naghihintay si Dominic. Suot ng isang klasikong itim na suit, ang mga mata ng bilyonaryo ay nanganganinag sa dula, habang pinapanood ang paglakad ng babaeng pinakamamahal niya sa buong mundo. Sa bawat hakbang ni Almira papalapit sa kanya, sariwa pa rin sa kanyang isipan ang panahong halos mawala ito sa kanya dahil sa kanyang sariling katangahan. Ngunit ngayon, hawak niya na ang pagkakataon na itama ang lahat. Nang makarating si Almira sa harap ng altar, dahan-dahang itinaas ni Dominic ang belo nito. Tinitigan niya ang mga mata ng asawa ng may buong katapatan. Hindi ko na maibabalik pa ang mga luhang pinakawalan mo noon, Almira. Mahina, ngunit sapat ang boses si Dominic na narinig lahat ng naroroon habang sinasagawa ang kanilang pribadong panata. Ngunit pinapangako ko sa harap ng ating mga anak at ng Diyos na ang bawat araw ng ating buhay ay iaalay ko upang punuin ng pagmamahal, paggalang at kagalakan ng iyong puso. Ikaw ang una at huling mamahalin ko, ngumiti si Almira. Ang mga luha ng kaligayahan ay tuluyan ng pumatak sa kanyang pisngi.
Matagal ko nang pinatawad ang nakaraan, Dominic. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas na itatayo nating magkasama. Mahal na mahal kita. Pagkatapos sinuot ang mga singsing at marinig ang opisyal na pagdedeklara sa kanila bilang mag-asawa sa harap ng batas at ng pamilya, dahan-dahang yumuko si Dominic upang halikan ang kanyang kabiyak. Ang hudyat na ito'y sinalubong ng malakas na palakpakan mula sa mga panauhin, lalo na ang masayang sigaw ni Liam at Lily habang tumatakbo papalapit upang yakapin ang kanilang mga magulang. Sa gitna ng mga yakap, tawanan at pagmamahalan, napatunayan ni Almira at Dominic na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung paano nagsimula ang isang kwento, kundi sa kung paano ito'y pinaglaban at tinapos ng may wagas na kaligayahan. Ang marangyang pagtanggap para sa kanilang kasal ay dinaos sa gilid ng dalampasigan, kung saan ang mga bituin sa kalangitan at ang mga nakasabit na kristal na ilaw ay nagsilbing tanglaw sa gabi. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay may dalang malamig na dampi, ngunit ang kapaligiran puno ng init ng pagmamahalan, tawanan at musika. Habang abala ang mga panauhin sa masasarap na pagkain at masayang kwentuhan, magkasamang nakatayo sina Almira at Dominic sa may pampang. Pinapanood sina Liam at Lily na masayang naghahabulan sa pinong buhangin habang tumatawa ng malakas. Ang mga batang ito ang pinakamagandang patunay na ang lahat ng sakit, luha at pagsubok na pinagdaanan nila noon ay may katumbas na napakagandang biyaya. Dahan-dahan, nilibot ni Dominic ang kanyang mga braso sa bewang ni Almira mula sa likuran. Sinandal ang kanyang baba sa balikat nito habang pinapanood ang kanilang mga anak. Hindi na rin ako makapaniwalang totoo ito, bulong ni Dominic sa tenga ni Almira. Ang boses ay puno ng lalim at pasasalamat. Sa bawat gabi, noong mga panahong wala ka, ang tanging dasal ko sana, kahit sa panaginip lamang makita ko kayo, at ngayon nandito na kayo, totoo na kayo. Lumingon si Almira paharap kay Dominic. Tinitikan ng diretso ang mga mata ng lalaking minsan niyang kinamuhian, ngunit ngayon ay ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Tinaas niya ang kanyang mga kamay upang hawakan ang mukha nito. Ginuhit ang kanyang mga daliri. Ang mga linyang minsan binihira ng matinding pagod at pagsisisi. Naging matagal at mahirap ang paglalakbay natin, Dominic, malambing na sabi ni Almira. Maraming sugat, maraming luha at maraming pagkakataon na halos sumuko na ako. Ngunit kung ang kapalit ng lahat ng sakit na yon ay ang makita kang maging ganito katapat na ama at asawa, gagawin ko ulit lahat ng to nang walang pag-aalinlangan. Napangiti si Dominic at dahan-dahan itong hinagka ng noo ni Almira. Isang halik na punong-puno ng paggalang, pagsuyo at wagas na pangako. Hinding-hindi na kita sasaktan o iiwan magpakailanman, Almira ko. Ikaw, si Liam at si Lily ang buong mundo ko. Sa sandaling yon, tumakbo papalapit sa kanila ang kambal. Hingal na hingal ngunit abot tenga ang mga ngiti. Mommy, Daddy, sumari na kayo dito. Sabay-sabay nating panoorin ang mga fireworks. Sigaw ni Lily habang hinihila ang mga kamay ng kanilang mga magulang. Nagkatinginan sina Almira at Dominic, sabay na tumawa ng maluwag sa dibdib. Hinawakan nila ang maliit na kamay ng kanilang mga anak at sabay-sabay silang humarap sa dagat. Sa mismong sandaling yon, sumabog sa itaas ng madilim na kalangitan ang makukulay at manining na paputok, ang nagbibigay liwanag sa kanyang buong pamilya. Ang kwento ng babaeng minsang tinalikuran ng mundo ay nagtapos bilang isang reyna ng sarili niyang buhay. Hindi lamang dahil sa tagumpay ng kanyang mga libro at karera, kung hindi dahil natagpuan niya ang tunay na tahanan sa piling ng lalaking natutong magmahal ng totoo at sa mga anak na nagbibigay ng dahilan upang ngumiti araw-araw. Ang nakaraan tuluyan ng natapos, ngunit para kina Almira at Dominic, Liam at Lily, ang kanilang walang hanggan ay ngayon pa lamang nagsisimula. 5 taon ang lumipas. Ang dating tahimik at paminsan-minsang tensyonadong tahanan ng pamilya Martinez ay napuno na ngayon ng araw-araw na tawanan, sigawan ng mga batang naglalaro at amoy ng sariwang kape tuwing umaga.
Ang malawak na hardin sa Batangas sa dating saksi sa kanilang muling pagpapakasal ay naging paboritong tagpuan ng pamilya tuwing katapusan ng linggo. Si Almira ay nanatiling isa sa pinakakilala at ginagalang na nobelista sa buong Asya at sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanyang mga kwento hindi lamang simpleng salaysay ng romansa, ito ay naging simbolo ng katatagan ng isang babae, ng kapangyarihan at pagpapatawad at ng kahalagahan ng pagmamahal sa sarili bago ka magmahal ng iba. Ngunit sa kabila ng rurok ng kanyang tagumpay at tambak na plake ng parangal sa kanyang opisina, ang pinakamahalagang titulo para sa kanya ay ang pananatiling magiging ina kina Liam at Lily, at ang nagiging kabiyak ng lalaking magbabago para sa kanila. Si Dominic ay ganap ng nagbago. Ang dating malamig, laging seryoso at laging nagmamadaling bilyonaryo, kilala na ngayon ang kanyang mga tauhan at mga kliyente bilang isang leader na may malasakit at higit sa lahat bilang isang ulirang ama. Madalas siyang umuwi ng maaga mula sa Martinez Tower upang magluto ng hapunan para sa kanyang pamilya o kaya sumali sa mga laro ng kambal sa sala. Si Liam na ngayon 12 taong gulang na, ay lumaki na may matalinong pag-iisip at seryosong tindig na pamana ng kanyang ama, ngunit may taglay ding lambot at pag-aalaga katulad ng sa kanyang ina. Si Lily naman lumaki bilang isang masayahing bata na mahilig ding magsulat ng mga kwento, laging nakasunod kay Almira habang nag-aayos to ng mga bagong manuskripto. Isang hapon habang lumulubog ang araw at nag-iwan ng gintong kulay sa karagatan, magkasamang nakaupo sina Almira at Dominic sa tumba-tumba sa balkonahe ng kanilang bahay sa tabing dagat. Pinapanood ng kanilang mga anak, masayang nagpapatakbo ng mga saranggola sa buhanginan. Dahan-dahang kinuha ni Dominic ang kamay ni Almira. Sinuot muli ang daliri sa pagitan nito at hinalikan ang likod ng kanyang palad. "Ano kayang iniisip mo, mahal ko?" Mahinang tanong ni Dominic habang nakangiti. Lumingon si Almira kay Dominic, sinandal ang ulo sa balikat ng asawa at pinagmasdan ang mukha nito na may kaunting mga linya ng edad, ngunit nanatiling gwapo at puno ng kapayapaan sa kanyang paningin. "Iniisip ko lamang kung gaano kalayo nang narating natin," sagot ni Almira. "Kung may nagsabi sa akin 7 taon nang nakakaraan na ganito ang magiging wakas ng kwento ko, marahil hindi ako maniniwala." Tumawa si Dominic ng mahina, sinubsob ang mukha sa buhok ng asawa. "Dahil ang kwentong to, Almira ko, ay hindi hinubog ng tadhana, kundi ng ating pagpiling lumaban, magpatawad at magmahal muli. At ito ang paborito kong kwento sa tanang buhay ko." Sabay silang tumingin sa dako paroon kung saan sumisikat ang mga unang bituin sa kalangitan. Ang nakaraan ay naging aral. Ang kasalukuyan ay isang biyaya at ang hinaharap ay isang blankong papel na sabay nilang susulatan. Isang walang hanggang pagmamahalan na kailanman ay hindi na magwawakas.